Napabalikwas ng bangon si Jackson nang may marinig na kaluskos sa silid. Hindi maaaring magkamali ang pakiramdam niya na may kung sinong nakapasok at tiyak na hindi iyon isa sa mga kasama nila Sophie na nagsisilbing banday o bodyguards, ngunit pamilyar sa kanya ang kilos na yun. Mahimbing na natutulog si Sophie sa kanyang tabi. Ni hindi nito naramdaman ang mahina niyang paggalaw nang umalis siya ng kama. Kailangan niyang makita kung tamang sampantahan niya tungkol sa umaaligid lamang sa kanilang paligid. Naghanap siya ng maaaring gamitin upang ipanglaban kung sakasakaling aatakihin siya ng kung sino mang Poncio Pilatong iyon. Jackson. Mahinang tawag sa kanya na bagamat sobrang napakahina ay malinaw naman niyang narinig. Ano ba naman ginagawa mo riyan? Nasa gilid ng pinto ang kitang-kita niyang mukha ni Zendrik na nakangisi. Sa labas tayo mag-usap. Aniya, saka sumunod ito sa kanya. Nilingan niya munang buong paligid at nang masigurong ayos na ay sa kanya ito hinarap. Alam mo naman siguro na silid yun ni Sophie. I know, Jackson. Wala lang akong choice para magising kita. Galing na ako dun sa tinutuluyan ni na Zenny at Leonard kaya lang wala ka roon. Importante kailangan mo sabihin sa'yo. Tungkol saan bang sasabihin mo? Okay na ba kayo ni Sophie? Alam na ba niyang siya si Celine na dati mong asawa? Sunod-sunod na tanong nito. Akala ko ba'y may importante kang sasabihin? Sorry, pumasok lang sa isip ko. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Hindi magandang balitang ito. Aatakihin ng Pernicus ang islang to, Jackson. Ano? Paano nyo nalaman? Hindi ba meron tayong spy na kasama nila? Mamayang madaling araw sila aatake rito at hindi ka ang kailangan nila rito kung hindi si Sophie na anak ni Alexander Williams. Nakakasiguro ka ba? Oo, kaya kailangan natin magplano kung anong dapat gawin. Si John nasa labas lamang nagbabantay. Nandito ba si Mr. Williams? Wala siya rito. At sino pang wala? Si Andrew, ang boyfriend ni Sophie. Wala talaga sila sa ganitong pagkakataon? Hindi makapaniwalang sabi ni Zendrik. May business project si Mr. Williams kaya naman natural lang na maging abala to. Ilang taong kasama niyong pumunta rito? Ang grupo ni Steven. Si Dylan mo nang iniwan namin sa kumpanya. Ibinili niya na tumawag agad sa kanya kapag kailangan ng backup. Luminga ito sa paligid. Ano nang plano? Hinihintay namin ang pag-uutos mo. Hindi natin nahayaang makapasok ang mga Pernicus sa loob ng isla. Maaaring pati ang mga ordinaryong tao na narito ay madamay, lalo pat hindi magandang oras ang napili nila. Ipapa-activate ko ang mga hidden blocks sa palibot ng isla. Mayroong ganun dito? Patagal na. Anong mga dala niyong gamit? Dating gawi. Nagdagdag lang mga drones. Mabuti. Ibibigay ko sa inyo ang connection ng CCTVs dito. Iiwan ko rin sa pangangalaga ninyo at ni Leonard ang kambal. Itatakas ko si Sophie para iligaw ang Pernicus. Itatakas mo siya? Paano kapag nalaman ni Mr. Williams? Kaya na ipaliwanag yun ni Leonard at Zenny. Tumango si Zendrik at agad na ring umalis. Bumalik siya sa loob ng silid ni Sophie at mara nitong hinagkan sa noo. Jackson? Tanong nito, nagmangmulat ang mga mata. Aalis ka? Dagdag pa nito nang makitang nakaupo siya sa gilid ng kama. Sophie, kailangan nating umalis. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Bigla itong bumangon at agad na rumihistro ang pagkalito sa mukha. Sa ako na lang ikukwento sa'yo. Okay lang ba? Mas kailangan nating makaalis agad dito para to sa kabutihan ng lahat, lalong-lalo na sa'yo. Teka, paano naman ang mga kapatid ko? Remember Zen and Leonard? Silang bahala kay Cassie at Jace. Huwag kang mag-alala. Hindi nila pababayaan ang kambal. Ngunit nag-aalangan pa rin ito. May tiwala ka ba sa akin, Sophie? Siyempre, meron akong tiwala sa'yo.
Kung ganoon, ay kailangan nating magmadali. Lalala lamang sitwasyon kapag hindi tayo agad nakaalis. Okay. Kung may nais kang dalhin na bagay katulad ng mobile phone, pwede mong dalhin. Pero yung hand carry lang ha, yung mailalagay sa bulsa mo. Hinayaan niyang kumilos ito habang tinatawagan si Leonard. Kailangan niyang maibilin ng tungkol sa CCTVs. Nakita niyang mabilis na nagpalit ng damit si Sophie nang sagutin ni Leonard ang kanyang tawag. Jackson, nakarating na ba sa inyong balita? Tanong nito. Oo, galing na rito si Zenric. Ibibigay ko munang pangangalaga sa inyo ni Zen yung kambal na sina Jace at Cassie. Puntahan niyo na lamang sila dito. Kailangan na namin makaalis ni Sophie. Papunta na kami riyan. Balak mo na bang gamitin ang hidden blocks? Yes, Leonard. May mga drones na dalang grupo nila Steven. Please, connect them sa lahat ng mga CCTV natin dito sa isla. We cannot let that Pernicus get in here. Alright, palas na ba kayo ni Sophie? Almost. Kayo na munang bahala. Dadalhin ko ang mobile phone ko. Update mo lang ako kung ano nang nangyayari. And make sure na mailuwas niyo agad ang kambal. Let them stay at the old house. Mapapanatag ako dahil nandun si Dylan. Copy. Nawala na ito sa linya. Are you ready? Tanong niya kay Sophie. Wala kang dala? Just my mobile phone. Mabilis nitong sagot. Okay, tayo na. Inalalayan niya itong makalabas. Mahigpit na hawak ni Jackson ang kamay ni Sophie. Hindi siya kailanman natatakot na humarap sa kahit na sinong kalaban, ngunit hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ng babaeng pinakamamahal. Wala siyang hindi gagawin para sa dating asawa. Ngayon pa nakasama na niya ito. Kahit pa hindi pa nito lubusang maalalang lahat ng tungkol sa nakaraan, ay hindi niya palalampasin ang pagkakataon na maipadamang labis niyang pagmamahal. Ayaw na niyang maulit ang labis na sakit na naidulot ng namala ito sa piling niya at sa pag-aakalang hindi na ito mababalik pa sa kanyang buhay. Sisilin ng buhay niya ay hindi na niya nanaisin pang mabuhay kung hindi rin lang ito makakapiling. Nasaan tayo? Tanong nito na ikinalingon niya. Sa gubat. Ito ang gubat na malapit sa isla. Dito muna tayo pansamantalang magtatago hanggang sa makaalis ng islang mga kasapi ng Pernicus. Pernicus? Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa'yo pero sila ay mga salot sa lipunan. Isang grupo o organisasyon na may masasamang gawain. At ayon sa source ko, ikaw ang target nila this time. Ako? Bakit ako? Hindi ko pa alam sa ngayon kung bakit, pero malalaman din natin ang dahilan nun. Ang mahalaga sa ngayon ay malayo kita. Alright. Nagpatuloy sila sa paglakad sa gitna ng kagubatan. Minsan lang niyang napasok ang lugar na yun at masasabi niyang ligtas sila doon. Kailangan lang maging alerto dahil may mga mababangis pa ring hayop na naninirahan sa gubat. Tanging ang matatayog na puno ang nakikita nila sa buong paligid at huni ng mga ibon ang nagsisilbing ingay. Kahit papaano ay nakalayo na sila sa isla at tiyak na mahihirapan ang sino mang papasok sa kagubatan bukod sa kanya. Kabisado niyang buong gubat dahil bago pa man niya mapagdesisyon ng itayo ang isla ay inaral niya ng mabuti ang mga lugar na nakapaligid doon. Hindi naman ito makakaapekto sa islang kanyang pinagawa kaya pinanatili niya lang ang gubat. Naisip niyang magagamit niya ito pagdating ng panahon at dumating na nga ang araw na yun. Gusto mo ba munang magpahinga? Tanong niya. Sige, sagot ni Sophie. Malapit na tayo sa maliit na kubo na pwede nating tuluyan pansamantala. Huwag kang mag-alala. Kabisado kong lahat na ito kaya hindi tayo maliligaw. Ngumiti si Sophie. Iyon lang kailangan niya sa dalaga. Ang pagkatiwalaan siya nito. Ang mga kasapi ng Pernicus, pumapatay ba sila? Walang ano-ano'y tanong nito matapos nilang maupo sa malaking bato na naroon. Wala silang awa. Kalaban sila ng lipunan dahil
Nabubuhay sila sa masasamang gawain. Matagal na silang tinutuligsa ng mga gobyerno at kahit ang mga special forces ay sila rin ang tinututukan. Hindi birong ginawa nilang pambobomba sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami silang kalakalang ginagawa na hindi sumusunod sa tamang paraan. Kung ganoon, anong posibleng dahilan at ako ang target nila ngayon? Dahil anak ka ni Alexander Williams. Anong kinalaman sa pagiging Williams ko? I don't really know the answer. Hindi ko rin masabi kung anong kaugnayan ni Alexander sa grupo nila para idamay ka. Paano sina Cassie at Jace? Baka madamay din sila. Naramdaman niyang nagpapanik nito. Don't worry, agad niyang dinala ito sa dibdib. Mananatili silang ligtas dahil nandoon sila Leonard at Zenny. Magtiwala ka lang, my love. Narating nila ang kubo. Matapos ng ilang minuto pa nilang paglalakad, hindi niya man lang nakakitaan ng pagkapagod si Sophie. Sabay pa nilang kinuha ang sarili-sarili nilang mobile phone. Tinawagan niya si Leonard. Kamusta riyan? Jackson, pansamantalang naitaboy na namin ang Pernicus. Tinawagan ko na rin si Dylan para doon muna manuluyan sa old house ang kambal. Humingi na ako ng tulong upang makaalis ang ibang tao na nasa isla. Siyak na gumagawa ng paraan ng kalaban na makapasok ng balisin. Hanggat nandyan sina Steven at Zenrik ay magiging maayos ang lahat. Kung maaari ay tawagan mo si Alexander. Kailangan niyang malaman ang sitwasyon sa isla. Copy, Jackson. Kamusta naman kayo ni Sophie? Okay naman kami. Ngayon pa lang namin narating ang kubo. Tatawag na lang ako ulit. I need to save my battery at least. Noted. Okay ka lang ba? Tanong niya nang mapansing napahawak si Sophie sa magkabilang braso. Medyo nilalamig lang. Come here. Anya. Dahan-dahan naman tong kumilos upang mapalapit sa kanya. Ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig. You can rest or sleep on me. Alam kong hindi ka pa nakakatulog ng maayos. Sumiksik ito sa kanya. Ang maliit nitong katawan ay tila hinulma para sa kanya. Marahan niyang ibinaba ang mukha sa ulo nito upang masamyo lamang ang mahalimuyak nitong buhok. Natatakot ka ba? Agad itong umiling. Are you sure? Hindi ako natatakot because you're with me. Napangiti siya. Kahit kailan ay napakalamig ng kanyang asawa. Ang mga salitang sinasabi nito tungkol sa kanya ay tunay nakakapagpalipad ng puso niya. Bagay na hindi nagawa ng sino mang babae na nakilala niya. May nais sana akong itanong sa'yo, Jackson. Spill it, my wife. Hinintay niyang magiging reaksyon muli ni Sophie. Ang akala niya, sasaway na naman siya nito sa pagtawag niya ng salitang wife. Paanong nawala si Celine sa'yo? Humugot muna siya ng malalim na paghinga sa kainalalang nakaraan. We went shopping as husband and wife. We're so happy. Pauwi na kami noon at hinihintay niya ako dahil kinuha kong sasakyan sa parking area. Pagbalik ko, kung saan siya naghihintay, ay nakahandusay na siya at pinagkakaguluhan ng mga tao. Ayon sa mga nakakita at sa CCTV footage, ay may bumangga sa kanya. Napapikit siya upang paglabanan ng pag-iyak ng maalala iyon. Dinugurin siya kaya lalo akong nagpanik na dalhin siya sa ospital. Wala siyang malay at patuloy ang pagdurugo niya kaya binilisan ko pang pagmamaneho ngunit hindi ko napansin ang sasakyan na nasa harap na pala namin. Nanginginig ang katawan ni Sophie. Ramdam na ramdam niya yun. Nagising na lang ako sa ospital. Wala na siya. Sumabog ang sasakyan at ako lang natulungan ng madalas sa ospital. Umiiyak na pala si Sophie nang hindi niya namalayan. Please, don't cry. Tapos na yun at siya kung magbabayad ang sino mang may gawa niyon sa atin. Pinapangako ko sa'yo. Kinintalan niya ito ng halik sa buhok
ng paulit-ulit. Natapos ang kwento ni Jackson ay hindi pa rin mawala sa isip ni Sophie ang sinapit ni Celine. Kung paanong ang isang simpleng pamimili ay nauwi sa isang trahedya na umabot ng maraming taong paghihinagpis. Ramdam niyang sakit na naidulot nun kay Jackson. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang lungkot at paghihirap na dinanas mula nang mabanggit nitong nadatnang duguan ng Celine hanggang sa mamulat na lamang sa ospital na wala ng asawa. Isang bagay ang gumugulo ngayon sa buo niyang sistema. Iyon ay kung bakit wala siyang maalala. Kung siya at si Celine ay iisa, bakit kahit kaunti ay wala siyang maalala? Iyon din ang tanong niya sa sarili tungkol sa wala siyang maalala sa mga kwentong sinabi ng kanyang ama. Pero bakit wala akong maalala? Hindi pa rin tumitigil ang pagtulo ng luha niya. Gusto kong malaman ang katotohanan, Jackson. Pero kahit anong gawin ko, nasapu niya ang ulo. Bigla na lamang yung sumakit. Sophie, anong nangyayari sa'yo? Sumasakit ang ulo ko. Please, calm down. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. I hate to see you like this, please. Nagmamakaawang sabi ni Jackson kasabay ng paghalik nito sa kanyang ulo. Huwag mong alalahanin ang nakaraan. Mas mahalaga sa akin na nandito ka na sa tabi ko. Mahal na mahal kita, my wife. Unti-unti nang kumalma ang dapat ay sumisidi ng sakit niyang ulo. Ang mahigpit na yakap nito at halik ay nangangako ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan.